Si Vincent Ashford ako, 64 anyos, nakatira sa Los Angeles. Pero ngayong araw na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Ang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at isang mahalagang aral na napakahirap kong pinagdaanan. Siguro, makikita ninyo rito ang anino ninyo mismo, lalo na sa mga kapwa ko na nakaranas na ng maraming pagsubok sa buhay. Ang buhay dito sa Los Angeles, kung saan bihirang magdilim ang araw, kung saan puno ng berdeng nyog ang mga kalye, kung saan palaging may paraan ang mga tao para magbago at magsimula ulit. Yan ang natutunan ko, pero hindi madali. Dito ko ginugol ang buong buhay ko, pinalaki ang anak kong si Sofia matapos mawala ang asawa ko, si Carla, 12 taon na ang nakalipas. Akala ko, handa na ako sa anumang darating, pero mali ako. Ang anak ko, si Sofia, ngayon ay 31 anyos na. Matalino siya, mabait, laging nakakakita ng maganda sa bawat tao, kahit na minsan ay hindi dapat. 3 taon na ang nakalipas nang mag-asawa siya kay Lucas Morales. Naalala ko pa rin ng malinaw ang araw ng kasal nila. Lahat sa labas ay perpekto. Maganda ang bulwagan, mabango ang mga bulaklak, ngumingiti ang lahat sa mga larawan. Pero nang makita ko si Sofia na naglalakad papasok sa simbahan, may kakaibang pakiramdam ako sa dibdib. Hindi yun simpleng kasiyahan. Iba yun. Hindi ako nagsalita noon. Ngumiti ako, niyakap ko silang dalawa, nagtaas ng baso para sa toast na ikinatawa ng lahat. Pero nakita ko sa mata ni Lucas ang isang titig na pag-aari. Parang si Sofia ay pag-aari niya, hindi ang babaeng minamahal niya. May itinatago ako noon. Sa loob ng 12 taon, mula nang mawala si Carla, mayroon akong inuupahan na lumang bodega sa gitna ng lungsod. Hindi dahil magulo ako o wala ng space sa bahay. Inuupahan ko niyon dahil kailangan ko ng isang lugar, isang tunay na kuta para itago ang pinakamahalaga. Mga dokumento ni Carla, alahas niya, mga kontrata ng insurance, testamento, mga papeles ng trust fund na nagtatanggol sa kinabukasan ni Sofia. Lahat ng naglalaman ng totoong kwento ng pinansyal ng pamilya natin. Sa karamihan, iniisip nila na puro basura lang ang laman ng bodega. Kapag binabanggit ko, nakikita ko sa mata nila ang tanong, bakit mo pa pinapanatili yang mga lumang gamit na, yan? Pinayagan ko silang mag-isip ng ganoon para mas madali. Pero ang totoo, maraming taon akong nagtayo ng matibay na pader para sa anak ko. Ginawa iyon namin ni Carla bago siya pumanaw. May prenuptial agreement kami, may family trust fund, may life insurance policy na nagkakahalaga ng 1 milyong piso na diretsyo papunta sa trust fund naong yun. Tiniyak namin na hindi kailanman mahihirapan si Sofia kahit anong mangyari sa buhay niya. Hindi ko kailanman sinabi kay Sofia ang lahat ng ito. Yan ang tunay na sikreto. Nang mag-asawa siya kay Lucas, sadyang hindi ko binigay sa kanya ang susi ng bodega. Itinago ko ito ng mabuti. Noon, hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Naramdaman ko lang sa puso ko. May mali kay Lucas. Sa unang 2 taon ng kasal nila, nagmasid ako. Kumakain kami ni Sofia kapag nakakabisita siya. Madalas akong tumatawag sa kanya. Napapansin ko ang maliliit na bagay. Paano laging napupunta sa pera ang usapan ni Lucas? Paano niya tinatanong kung ano ang maiiwan ko kay Sofia? Paano niya tahimik na pinipigilan si Sofia na makasama ako? Nagsimulang magtala ako. Mga maliit na obserbasyon sa isang lumang notebook na itinago ko sa drawer ng opisina ko. Isang araw, tumawag si Jacob. Si Jacob Reyes, ang matalik kong kaibigan sa loob ng 30 taon. Hindi siya madaling mag-alala o magmalabis. Kaya nang tumawag siya isang hapon, 3 taon pagkatapos ng kasal ni Sofia, at sinabing narinig niya si Lucas na nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa akin, tungkol sa halaga ng life insurance ko, na lahat ay mapupunta kay Sofia, at na mas magiging maayos ang lahat kung ako'y mawawala na. Naniwala ako sa kanya. Hindi nagsisinungaling si Jacob at hindi siya tumatawag para mag-istorbo. Tumawag siya dahil natatakot siya. Doon ko naintindihan. Lahat ng taon ng katahimikan, lahat ng nakatagong papeles, lahat ng proteksyong itinayo ko para kay Sofia, lahat ay para sa sandaling ito.
Hindi ko alam noon, pero ang buong buhay ko ay humantong sa isang pag-uusap na, yun kasama ang matandang kaibigan ko nang sabihin niyang kayang gawin ng manugang ko ang isang bagay na hindi maipapaliwanag. Binaba ko ang telepono at umupo ng matagal sa sala. Naisip ko si Carla. Naisip ko kung paano siya matigas na humingi ng prenuptial agreement, ng trust fund, kung paano niya iniwan sa akin ang mga sulat na natagpuan ko pagkamatay niya, na para bang may alam siyang hindi ko alam. Sinulat niya, "Ipagtanggol mo si Sofia sa pamamagitan ng gawa, hindi sa salita. Ipagtanggol mo siya sa mga gumagamit ng pag-ibig bilang sandata." Hindi ko noon naintindihan ang mga sulat na yon hanggang sa araw na yon. At bigla kong napagtanto na handa na pala ako sa sandaling ito buong buhay ko. Hindi siguro nang may malay, pero bawat desisyon ko, bawat pag-iingat, bawat sikretong itinago ko, lahat ay humantong dito. Sa sandali kung kailan kailangan kong magdesisyon kung ano ang gagawin ko sa katotohanang dala-dala ko. Kinuhanan ko ang lumang notebook. Tiningnan ko ulit ang 3 taong tala at sa wakas naintindihan ko na oras na para itigil ang pagmamasid at simulan ang pagkilos. Oras na para buksan ang bodega. Oras na para ipakita kay Sofia kung ano ang pinoprotektahan ko sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Pero noon, hindi ko alam kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Lucas o kung gaano karaming katotohanan ang kailangang harapin ni Sofia para mabuhay. Susunod na bahagi, pagbabalik sa simula ng kwento, mas detalyadong paglalarawan ng unang pagkikita kay Lucas. Pagkatapos ng babala ni Jacob, bumalik ang isip ko sa simula. Sa gabing nagsimulang magkamali ang lahat. Yon ang linggo ng hapunan nang unang dalhin ni Sofia si Lucas sa bahay. Nasa kusina ako nang pumasok sila at agad kong alam. Sa loob lang ng 15 segundo, napansin ko na iba ang lalaking to sa mga dating boyfriend ni Sofia at hindi sa magandang paraan. Masaya si Sofia. May liwanag siya na makikita sa mga taong naniniwalang na hanap na nila ang hinintay. Ipinakilala niya si Lucas ng mayabang, automatikong hinahanap ng kamay niya ang kamay nito. Parang 2 piraso ng puzzle na perpektong magkasya, at least sa labas. Pero ang paraan ng pagtingin ni Lucas kay Sofia ay nagpapanindig sa balahibo ko. Guwapo siya, kailangan kong aminin. Matangkad, itim ang buhok, maayos ang suot, yung tipo na marunong ng tamang ngiti at tamang tawa sa tamang oras. Pinuri niya ang hapunan bago pa man tikman. Tinanong niya ang trabaho ko, ang mga taon ko sa Los Angeles, ang bahay, lahat ng tamang tanong sa tamang oras. Pero sa ilalim ng lahat, naramdaman ko ang pagkalkula. Isang pagkalkula na nararamdaman ko kahit hindi ko maipaliwanag. Nang makaupo kami sa hapag, tumingin si Lucas sa akin nang parang walang anuman. "Ang ganda ng bahay ninyo, Kuya Vincent. Matagal na po ba itong nakatira ninyo?" Hindi basta tanong yon. Sa 64 taon ko sa mundo, natutunan ko ng basahin ng tao at nakikita ko ang pagtatrabaho ng isip niya. Hindi siya nagtatanong dahil gusto niyang malaman ang real estate portfolio ko. Nag-a-assess siya, nagkakalkula, sinusubukang malaman ang halaga ko at kung ano ang makukuha niya sa pagkakakilala sa akin. 40 taon, sagot ko ng simple, habang hiniwa ang salmon ko. Kasama ko si Carla bumili nito. Tumango siya, tinitipid ang impormasyon na parang empleyado ng bangko na nagdadagdag ng assets. Siguro malaki na ang value niyan ngayon. Ang real estate dito sa LA, di ba? Laging tumataas. Ngumiti ng pilit si Sofia. "Lucas, bagong dating pa lang tayo. Kain muna tayo." Pero nakita ko na. Ang paraan ng pagtingin niya kay Sofia nang tawagin niya ang pangalan nito, parang pag-aari na niya ito. Hindi yon titig ng lalaking umiibig. Yon ang titig ng lalaking nagdesisyon kung ano ang gusto niya at hakbang-hakbang na tinutupad ito. Sabi ni Carla noon, maraming taon na ang nakalipas nang siya'y may sakit pa. "Vincent, ang pag-ibig ay hindi kailangang patunayan. Ang pag-ibig ay hindi nagkakalkula. Ang pag-ibig ay hindi nagbibigay puntos." Naalala ko ang mga salitang yon habang nakaupo sa hapag ng sarili kong bahay, pinapanood si Lucas na humingi kay Sofia ng mantikilya habang nakatitig pa rin sa akin, nag-a-assess, nagbibilang. Gabing yon,
Tinanong niya ang trabaho ko, kung ano ang ginagawa ko, kung gaano katagal, kung aktibo pa ba o retired na. Tinanong niya ang investments ko, kung madalas ba akong magbakasyon, kung may life insurance ba ako. Ang huling tanong ang nagpagulat sa akin kahit hindi ko ipinakita. Tinanong niya ng parang walang anuman, binanggit na may insurance siya sa kumpanya, pero may dating sinadya. Dapat may magandang insurance ang lahat, sabi niya, ngumingiti kay Sofia. Hindi mo alam kung ano ang itatapon sa'yo ng buhay. Hinawakan ni Sofia ng mahigpit ang kamay niya, walang kaalam-alam sa nakatagong kahulugan. Masaya lang siya dahil nakikilala nito ang ama niya. Sa kanya, normal na tanong lang ng lalaking nakikipagkita sa pamilya. Hindi niya alam na bawat tanong ay isang sinulid na hinuhugot niya, sinusubukang iguhit ang lupang balak niyang sakupin. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ako ni Lucas na magligpit. Sandali kaming naiwan sa kusina at naramdaman ko ang buong atensyon niya sa akin. Napaka-subtle, pagbabago lang sa hangin, bahagyang pagiging matigas sa mukha niya nang akala niyang hindi nakatingin si Sofia. "Magaling po kayo, Kuya Vincent," sabi niya habang naghuhugas ng pinggan. "Swerteng-swerte si Sofia sa seguridad na to." Ayan na, hindi swerteng-swerte ako kay Sofia. Hindi magkakasama kaming magbubuo ng isang bagay, kundi swerteng-swerte si Sofia sa seguridad na to. Parang yun ang dahilan ng pag-iral niya, ang manahin ang itinayo ko. Hindi ako sumagot, itinuloy ko lang ang pagbanlaw ng pinggan at ibinigay sa kanya. Gabing yon, pagkaalis nila, umupo ako sa opisina na may basong whiskey. Nakatapat sa akin ang larawan ni Carla sa istante sa itaas ng mesa, kuha noong honeymoon namin noong bata pa kami, at parang simple lang ang lahat noon. Matagal ko itong tinitigan. Siguradong nakita niya ang nakita ko, ang agarang pagkaalam sa panganib. Siguradong alam niya na hindi interesado si Lucas kay Sofia bilang tao. Interesado siya sa kasama nito, ang bahay, ang pera, ang buhay na itinayo ko. Si Sofia ay paraan lang para makamit niya yon. Gabing yon nagdesisyon ako. Hindi ako magsasalita kay Sofia, hindi pa. Hindi pa siya maniniwala sa akin. Pagkatapos ng hapunan, nang nagsimula na siyang umibig dito. At kung masyado akong nagsalita ng maaga, lalo lang siyang lalapit dito. Nakita ko na yon ang maraming beses. Isang babae na binabalaan ng ama tungkol sa lalaki, at bigla siyang nagmamatigas na patunayan na mali ang lahat. Kaya sa halip, nagdesisyon akong magmasid, makinig, maghintay. Kinuha ko ang lumang notebook na ibinigay sa akin ni Carla. Maraming taon na ang nakalipas nang igiit niyang ayusin ang pinansyal at kinabukasan natin. Binuksan ko ang isang blangkong pahina at sinulat ang petsa. Linggo, unang pagkikita kay Lucas Morales. Pagkatapos, isinulat ko ang lahat ng napansin ko. Mga tanong niya, paraan ng pagtingin niya kay Sofia, pagkalkula sa mata niya, komento tungkol sa seguridad, lahat. Sinabi ko sa sarili ko na nag-iingat lang ako, nagpoprotekta. Pero sa kaibuturan, sa tingin ko, alam ko na. Sa tingin ko alam ng bahagi ko na hindi ito basta boyfriend. Ito ay banta at nagsisimula na akong magtala ng dokumento na 3 taon pagkatapos ay magiging tanging bagay na magitan sa anak ko at sa isang bagay na hindi maisip. Sana sinabi ko noon. Sana hinila ko si Sofia sa isang tabi at sinabi sa kanya ang nakita ko sa mata ni Lucas, pero noon hindi ko pa alam kung gaano kalayo ang kayang gawin niya. Alam ko lang na kailangan kong magmasid, makinig at maghintay ng tamang oras para kumilos. Susunod na bahagi, simula ng pagmamanipula bago Pilipino ang konteksto. Ang tunay na babala ay dumating 6 na buwan pagkatapos ng kasal nila. Napaka-subtle nito, halos hindi napansin ni Sofia. Pero ako, napansin ko. Nagsimula sa isang tanong na tinanong ni Lucas kay Sofia isang gabi. Tumawag sa akin si Sofia ng iba ang boses, nalilito, nasaktan. "Tatay, pwede ba tayong mag-usap?" sabi niya ng maingat. Sinabi ni Lucas na dapat daw mas marami akong alam tungkol sa pinansyal ng pamilya. Kakaiba raw na wala akong alam tungkol sa pera mo. Sabi niya, parang may itinatago ka sa akin.
Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa dibdib ko. Galaw ito ni Lucas. Kalkulado. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko. Pinapakalmahan ang boses. Sabi ko, hindi naman ako nag-iisip tungkol doon, sagot ni Sofia. Pero ngayon nagtatanong na ako. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa pinansyal mo, Tay? Medyo kakaiba nga rin. Siyempre kakaiba sa kanya. Ginawa ni Lucas na pagdududahan niya ang sariling ama niya nang hindi niya direktang sinisisi. Nagtanim siya ng buto ng duda laban sa tunay niyang ama. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Isang linggo pagkatapos, tumawag ulit si Sofia. This time, nag-aalala na siya. Tatay, may itatanong ako sa'yo at kailangan kong marinig ang totoo. Sasabihin mo ba sa akin ng totoo? Siyempre, ano yon, anak? Sinabi ni Lucas na may nararamdaman daw si Kuya Jacob sa akin. Sabi niya, sinabi raw ni Kuya Jacob sa kanya na mali ang kasal namin. Sabi niya, gusto raw ni Kuya Jacob na makasira kami dahil mahal pa rin niya ako. Natigilan ako. Si Jacob, ang pinakamatagal kong kaibigan, bahagi ng pamilya namin sa loob ng 30 taon. Niloloko ni Lucas ang anak ko tungkol sa kanya at naniwala si Sofia. Sofia, hindi totoo yon. Hindi kailanman gagawin ni Jacob. Paano mo alam, Tay? Tanong niya. Paano mo alam ang totoo kung wala ka roon? Parang suntok ang tanong na yon. Nagsimulang pagdududahan niya si Jacob. Nagtagumpay si Lucas sa pagsira sa isa sa pinakamahalagang relasyon sa buhay ng anak ko gamit ang isang kasinungalingan. At si Sofia, sa kanyang mabuting puso, nagsimulang maniwala. Wala namang dahilan si Lucas para magsinungaling sa akin, sabi ni Sofia, nagsisimula ng maging defensive ang boses. Halos hindi niya kilala si Kuya Jacob. Bakit niya iimbento yon? Dahil sinisadya ni Lucas na ihiwalay ang anak ko ng sistematiko. Pinuputol niya ang koneksyon ng anak ko sa mga makakapagtanggol sa kanya, sa mga makakakita kung ano ang ginagawa niya, sa mga makakapagbabala sa kanya. At ginagawa niya ito nang napakagaling, kaya hindi napansin ni Sofia. Sa mga sumunod na linggo, napansin ko kung paano unti-unting lumayo si Sofia kay Jacob. Hindi na siya mabilis sumasagot sa text nito. May dahilan siya kapag inimbita kami ni Jacob sa hapunan. At pinakamasama, nakikita ko ang pagdududa sa mata niya kapag tinitingnan niya ito. Ang pagdududang maingat na itinanim ni Lucas. Doon ko talagang naintindihan kung ano ang kinakaharap ko. Hindi lang basta gold digger si Lucas na naghahanap ng madaling kita. Mas mapanganib siya kaysa doon. May paraan siya. May estratehiya siya. Alam niya ang sikolohiya ng tao sa paraang hindi alam ng karamihan. Alam niya eksakto kung paano manipulahin ang anak ko, hindi sa lakas o galit, kundi sa mga binhi ng duda at maayos na sinungaling. Isang gabi, umupo ako sa opisina at kinuha ang notebook na sinimulan ko pagkatapos ng unang hapunan ng linggo. Binuksan ko ang mga unang obserbasyon ko tungkol sa mga tanong ni Lucas, sa mga kalkuladong mata niya, sa komento tungkol sa seguridad. Mukhang nakakatakot na noon pa, pero maliit lang yon kumpara sa nakikita ko ngayon. Itinala ko ang lahat. Ang usapan na iniulat ni Sofia tungkol sa pagtatanong ni Lucas sa pinansyal ko. Ang sinungaling tungkol kay Jacob. Ang paraan ng paglayo ni Sofia sa matalik kong kaibigan. Ang mga taktika ng paghihiwalay na nangyayari. At habang nagsusulat ako, isang bagay ang lumitaw sa isip ko. Hindi lang tungkol sa pera ito, kahit mahalaga ang pera. Tungkol ito sa kontrol. Gusto ni Lucas na kontrolin ng buo si Sofia. Ang isip niya, ang mga relasyon niya, ang pananaw niya sa realidad. Gusto niyang siguraduhin na kapag dumating ang oras na kailangan niyang may makapagsabi sa kanya ng totoo, wala na siyang matatakbuhan. Parang itinatago ko ang sikreto. Parang may lihim na motibo ang matalik niyang kaibigan. At si Lucas lang ang pwedeng pagkatiwalaan niya. Isang master ng psychological manipulation at nangyayari ito sa anak ko. Gabing yon, nagdesisyon ako. Hindi ako haharap kay Lucas. Hindi ko susubukang kumbinsihin si Sofia na nagsisinungaling siya. Natutunan ko ng sapat tungkol sa manipulation para malaman na lalo lang siyang lalapit dito kapag ginawa ko yon. Sa halip, itatala ko ang lahat. Bawat sinungaling, bawat manipulasyon,
bawat kalkuladong galaw niya. Magbuo ako ng file na sa huli ay ipapakita kay Sofia ang katotohanan. Nagsimula akong magsulat sa notebook tuwing gabi. Itinatala ko ang mga usapan na iniulat ni Sofia. Itinatala ko ang sarili kong obserbasyon. Sinusundan ko ang timeline ng mga partikular na aksyon ni Lucas, kung ano ang sinabi niya, kung paano tumugon si Sofia. Isang sistematikong trabaho, uri ng trabaho na nangangailangan ng pasensya at focus. Noon, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Wala akong konkretong plano. Alam ko lang sa kaibuturan na kakailanganin ko ang ebidensyang to na isang araw, sa paraang hindi ko maisip, kakailanganin ito ng anak ko para makita ang katotohanan ng malinaw. At kapag dumating ang araw na yon, gusto kong handa ako. Hindi ko alam na ang mga taktika ng paghihiwalay ni Lucas ay simula pa lang. Hindi ko alam na ang susunod na 3 taon ay maglalaman ng higit pa sa psychological games at maingat na sinungaling. Hindi ko alam kung ano talaga ang kayang gawin niya. Pero gabing yon nagdesisyon ako, magmamasid ako, magtatala ako. At kapag dumating ang oras at nagsimulang maniwala akong darating ito, hahanda akong protektahan ang anak ko kahit anong halaga ang babayaran ko. Sabi ni Carla noon, maraming taon na ang nakalipas, nang siya'y may sakit pa. Vincent, ang pag-ibig ay hindi kailangang patunayan. Ang pag-ibig ay hindi nagkakalkula. Ang pag-ibig ay hindi nagbibigay puntos. Naalala ko ang mga salitang yon habang nakaupo sa hapag ng sarili kong bahay sa Quezon City. Pinapanood si Lucas na humingi kay Sofia ng mantikilya habang nakatitig pa rin sa akin, nag-a-assess, nagbibilang. Gabing yon, tinanong niya ang trabaho ko, kung ano ang ginagawa ko, kung gaano katagal, kung aktibo pa ba o retired na. Tinanong niya ang investments ko, kung madalas ba akong magbakasyon sa Boracay o Baguio, kung may life insurance ba ako. Ang huling tanong ang nagpagulat sa akin kahit hindi ko ipinakita. Tinanong niya ng parang walang anuman, binanggit na may insurance siya sa kumpanya, pero may dating sinadya. Dapat may magandang insurance ang lahat, sabi niya, ngumingiti kay Sofia. Hindi mo alam kung ano ang itatapon sa iyo ng buhay. Hinawakan ni Sofia nang mahigpit ang kamay niya. Walang kaalam-alam sa nakatagong kahulugan. Masaya lang siya dahil nakikilala nito ang ama niya. Sa kanya, normal na tanong lang ng lalaking nakikipagkita sa pamilya. Hindi niya alam na bawat tanong ay isang sinulid na hinuhugot niya. Sinusubukang iguhit ang lupang balak niyang sakupin. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ako ni Lucas na magligpit. Sandali kaming naiwan sa kusina at naramdaman ko ang buong atensyon niya sa akin. Napaka-subtle, pagbabago lang sa hangin, bahagyang pagiging matigas sa mukha niya nang akala niyang hindi nakatingin si Sofia. Magaling po kayo, Kuya Vincent, sabi niya habang naghuhugas ng pinggan. Swerteng-swerte si Sofia sa seguridad na to. Ayan na. Hindi swerteng-swerte ako kay Sofia. Hindi magkakasama kaming magbubuo ng isang bagay, kundi swerteng-swerte si Sofia sa seguridad na to. Parang yun ang dahilan ng pag-iral niya ang manahin ang itinayo ko. Hindi ako sumagot. Itinuloy ko lang ang pagbanlaw ng pinggan at ibinigay sa kanya. Gabing yon, pagkaalis nila, umupo ako sa opisina na may basong lambanog. Nakatapat sa akin ang larawan ni Carla sa istante sa itaas ng mesa, kuha noong honeymoon namin sa Palawan noong bata pa kami. At parang simple lang ang lahat noon. Matagal ko itong tinitigan. Siguradong nakita niya ang nakita ko. Ang agarang pagkaalam sa panganib. Siguradong alam niya na hindi interesado si Lucas kay Sofia bilang tao. Interesado siya sa kasama nito. Ang bahay sa Quezon City, ang pera, ang buhay na itinayo ko. Si Sofia ay paraan lang para makamit niya yon. Gabing yon, nagdesisyon ako. Hindi ako magsasalita kay Sofia. Hindi pa. Hindi pa siya maniniwala sa akin. Pagkatapos ng hapunan, nang nagsimula na siyang umibig dito. At kung masyado akong nagsalita ng maaga, lalo lang siyang lalapit dito. Nakita ko na yun ang maraming beses. Isang babae na binabalaan ng ama tungkol sa lalaki at bigla siyang nagmamatigas na patunayan na mali ang lahat. Kaya sa halip, nagdesisyon akong magmasid, makinig, maghintay.
Kinuhanan ko ang lumang notebook na ibinigay sa akin ni Carla maraming taon na ang nakalipas nang igiit niyang ayusin ang pinansyal at kinabukasan natin. Binuksan ko ang isang blangkong pahina at sinulat ang petsa. Linggo, unang pagkikita kay Lucas Morales. Pagkatapos, isinulat ko ang lahat ng napansin ko. Mga tanong niya, paraan ng pagtingin niya kay Sofia, pagkalkula sa mata niya, komento tungkol sa seguridad, lahat. Sinabi ko sa sarili ko na nag-iingat lang ako, nagpoprotekta. Pero sa kaibuturan, sa tingin ko alam ko na. Sa tingin ko alam ng bahagi ko na hindi ito basta boyfriend. Ito ay banta at nagsisimula na akong magtala ng dokumento na 3 taon pagkatapos ay magiging tanging bagay na magitan sa anak ko at sa isang bagay na hindi maisip. Sana sinabi ko noon. Sana hinila ko si Sofia sa isang tabi at sinabi sa kanya ang nakita ko sa mata ni Lucas. Pero noon hindi ko pa alam kung gaano kalayo ang kayang gawin niya. Alam ko lang na kailangan kong magmasid, makinig at maghintay ng tamang oras para kumilos. Susunod na bahagi. Simula ng pagmamanipula, konteksto Pilipino. Ang unang tunay na babala ay dumating 6 na buwan pagkatapos ng kasal nila. Napakamaingat at halos hindi halata kaya hindi napansin ni Sofia. Pero ako agad kong napansin. Nagsimula sa isang tanong na tinanong ni Lucas kay Sofia isang gabi. Tumawag si Sofia sa akin ng iba ang tono, nalilito, nasaktan. Tatay, pwede ba tayong mag-usap sandali? Sabi niya nang maingat. Sinabi ni Lucas na dapat daw mas marami akong alam tungkol sa pinansyal natin. Kakaiba raw na wala akong kaalam-alam tungkol sa pera mo. Sabi niya, parang may tinatago ka sa akin. Naramdaman ko ang malamig na haplos sa dibdib. Galaw ito ni Lucas. Kalkulado. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko, pinapakalmahan ang boses ko. Sabi ko, hindi naman ako masyadong nag-iisip tungkol doon, sagot ni Sofia. Pero ngayon nagtatanong na rin ako, bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa pinansyal mo, tay? Medyo kakaiba nga rin. Siyempre kakaiba sa kanya. Ginawa ni Lucas na pagdududahan niya ang sariling ama niya nang hindi niya direktang sinisisi. Nagtanim siya ng buto ng duda laban sa tunay niyang ama. Pero hindi yon ang pinakamasama. 1 linggo pagkatapos tumawag ulit si Sofia. Ngayon ay nag-aalala na siya. Tatay, may itatanong ako sa'yo at kailangan kong marinig ang totoo. Sasabihin mo ba sa akin ng totoo? Siyempre. Ano yon, anak? Sinabi ni Lucas na may nararamdaman daw si Kuya Jacob sa akin. Sabi niya, sinabi raw ni Kuya Jacob sa kanya na mali ang kasal namin. Sabi niya, gusto raw ni Kuya Jacob na makasira kami dahil mahal pa rin niya ako. Natigilan ako. Si Jacob Reyes, ang pinakamatagal kong kaibigan, bahagi ng pamilya namin sa loob ng 30 taon. Niloloko ni Lucas ang anak ko tungkol sa kanya at naniwala si Sofia. Sofia? Hindi totoo yon. Hindi kailanman gagawin ni Jacob. Paano mo alam, tay? Tanong niya. Paano mo alam ang totoo kung wala ka roon? Parang suntok ang tanong na yon. Nagsimulang pagdududahan niya si Jacob. Nagtagumpay si Lucas sa pagsira sa isa sa pinakamahalagang relasyon sa buhay ng anak ko gamit ang isang kasinungalingan. At si Sofia, sa kanyang mabuting puso, nagsimulang maniwala. Wala namang dahilan si Lucas para magsinungaling sa akin, sabi ni Sofia. Nagsisimula ng maging defensive ang boses. Halos hindi niya kilala si Kuya Jacob. Bakit niya iimbento yon? Dahil sinisadya ni Lucas na ihiwalay ang anak ko ng sistematiko. Pinuputol niya ang koneksyon ng anak ko sa mga makakapagtanggol sa kanya, sa mga makakakita kung ano ang ginagawa niya, sa mga makakapagbabala sa kanya. At ginagawa niya ito nang napakagaling kaya hindi napansin ni Sofia. Sa mga sumunod na linggo, napansin ko kung paano unti-unting lumayo si Sofia kay Jacob. Hindi na siya mabilis sumasagot sa text nito. May dahilan siya kapag inimbita kami ni Jacob sa hapunan sa bahay. At pinakamasama, nakikita ko ang pagdududa sa mata niya kapag tinitingnan niya ito. Ang pagdududang maingat na itinanim ni Lucas. Doon ko talagang naintindihan kung ano ang kinakaharap ko. Hindi lang basta gold digger si Lucas na naghahanap ng madaling kita. Mas mapanganib siya kaysa doon. May paraan siya, may estratehiya siya.
Alam niya ang sikolohiya ng tao sa paraang hindi alam ng karamihan. Alam niya eksakto kung paano manipulahin ang anak ko, hindi sa lakas o galit, kundi sa mga binhi ng duda at maayos na sinungaling. Isang gabi, umupo ako sa opisina at kinuha ang notebook na sinimulan ko pagkatapos ng unang hapunan ng linggo. Binuksan ko ang mga unang obserbasyon ko tungkol sa mga tanong ni Lucas, sa mga kalkuladong mata niya, sa komento tungkol sa seguridad. Mukhang nakakatakot na noon pa, pero maliit lang yon kumpara sa nakikita ko ngayon. Itinala ko ang lahat. Ang usapan na iniulat ni Sofia tungkol sa pagtatanong ni Lucas sa pinansyal ko. Ang sinungaling tungkol kay Jacob. Ang paraan ng paglayo ni Sofia sa matalik kong kaibigan. Ang mga taktika ng paghihiwalay na nangyayari. At habang nagsusulat ako, isang bagay ang lumitaw sa isip ko. Hindi lang tungkol sa pera ito, kahit mahalaga ang pera. Tungkol ito sa kontrol. Gusto ni Lucas na kontrolin ng buo si Sofia. Ang isip niya, ang mga relasyon niya, ang pananaw niya sa realidad. Gusto niyang siguraduhin na kapag dumating ang oras na kailangan niyang may makapagsabi sa kanya ng totoo, wala na siyang matatakbuhan. Parang itinatago ko ang sikreto. Parang may lihim na motibo ang matalik niyang kaibigan. At si Lucas lang ang pwedeng pagkatiwalaan niya. Isang master ng psychological manipulation. At nangyayari ito sa anak ko. Gabing yon, nagdesisyon ako. Hindi ako haharap kay Lucas. Hindi ko susubukang kumbinsihin si Sofia na nagsisinungaling siya. Natutunan ko ng sapat tungkol sa manipulasyon para malaman na lalo lang siyang lalapit dito kapag ginawa ko yon. Sa halip, itatala ko ang lahat. Bawat sinungaling, bawat manipulasyon, bawat kalkuladong galaw niya. Magbuo ako ng file na sa huli ay ipapakita kay Sofia ang katotohanan. Nagsimula akong magsulat sa notebook tuwing gabi. Itinatala ko ang mga usapan na iniulat ni Sofia. Itinatala ko ang sarili kong obserbasyon. Sinusundan ko ang timeline ng mga particular na aksyon ni Lucas, kung ano ang sinabi niya, kung paano tumugon si Sofia. Isang sistematikong trabaho, uri ng trabaho na nangangailangan ng pasensya at focus. Noon, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Wala akong konkretong plano. Alam ko lang sa kaibuturan na kakailanganin ko ang ebidensyang to na isang araw, sa paraang hindi ko maisip, kakailanganin ito ng anak ko para makita ang katotohanan ng malinaw. At kapag dumating ang araw na yon, gusto kong handa ako. Hindi ko alam na ang mga taktika ng paghihiwalay ni Lucas ay simula pa lang. Hindi ko alam na ang susunod na 3 taon ay maglalaman ng higit pa sa psychological games at maingat na sinungaling. Hindi ko alam kung ano talaga ang kayang gawin niya. Pero gabing yon, nagdesisyon ako. Magmamasid ako, magtatala ako. At kapag dumating ang oras at nagsimulang maniwala akong darating ito, hahanda akong protektahan ang anak ko kahit anong halaga ang babayaran ko. Susunod na bahagi, detalyadong pagtatala, konteksto Pilipino. Kinabukasan, nagmaneho ako papuntang bodega at kinuha ang lumang notebook na gawa sa katad. Doon na ito nakatago sa loob ng 12 taon, hindi nagalaw. Binili ko ito noon, akala ko isusulat ko ang mga alaala ko kasama si Carla. Hindi ko nagawa. Ngayon, binuksan ko ang unang blangkong pahina. Malambot ang katad, medyo sira na sa mga sulok. Binuksan ko ang takip ng ballpen at tinitigan ng puting papel. Sandali akong nakaupo lang sa loob ng bodega na may aircon, napapaligiran ng mga kahon na naglalaman ng buhay ko, sinusubukang magsimula. Sinulat ko ang petsa sa unang entry, 15 Mayo 2021. Pagkatapos, isinulat ko, mukhang malayo si Sofia ngayon. Siguradong may sinabi si Lucas sa kanya. Ganito nagsimula, isang obserbasyon, isang pangungusap. Pero alam ko na noon pa na mahalaga ang notebook na ito. Kaya nag-commit ako rito. Tuwing linggo, pumupunta ako sa bodega at itinatala ang nakita ko, narinig ko, napansin ko. Pagsapit ng Hunyo, mas detalyado na ang mga entry. 3 Hunyo. Napansin ko na hinawakan ni Lucas ang braso ni Sofia nang tumawa siya ng malakas sa sinabi ko. Masaya si Sofia. Hindi niya nagustuhan yon. Hindi yon haplos ng pagmamahal. Senyales yon. Paalala na nandyan siya,
nakatingin, kinokontrol kahit ang kasiyahan ng anak ko. 12 Hulyo. Sinuri ni Lucas ang cellphone ni Sofia habang nasa banyo ito. Ginawa niya na parang wala lang, na parang may karapatan siya. Pagbalik ni Sofia, ngumiti siya na parang walang nangyari. Walang kaalam-alam si Sofia. 8 Agosto. Sinabi ni Lucas kay Sofia, "Hindi naiintindihan tayo ng tatay mo. Matanda na siya para makita kung ano ang meron tayo." At nakita ko ang anak ko na tumango. Nakita ko siyang tinatanggap na kaaway ako, na si Lucas lang ang tunay na nagmamahal sa kanya. Pagsapit ng Setyembre, nagsimulang lumitaw ang pattern. Hindi ito aksidente. Hindi ito paminsan-minsang selos o insecurity. Sistematiko ito, may plano, sinadya. 20 Setyembre, iginiit ni Lucas na sayang sa pera ang yoga class ni Sofia. Hindi nagreklamo si Sofia, tinanggap niya lang. Nagsimulang makita ko ang mas malaking larawan. Hindi lang pera o oras ang kinokontrol niya. Tinatanggal niya ang pagkatao ni Sofia. Bawat hindi na sinasabi niya, bawat desisyon na ginagawa niya para sa kanya, bawat opinyon na kanyang sinusuway, lahat bahagi ng parehong pattern. Men's Oktubre. Narinig ko si Lucas sa telepono. Pinag-uusapan niya ang kinabukasan ni Sofia, ang mana, kung gaano kaganda ang buhay nila kapag wala na ang matandang yun. Ganon niya sinabi. Naramdaman ko ang lamig sa dibdib ko. Lumipas ang Oktubre, Nobyembre at hindi na maitatanggi ang pattern. Puno na ng pahina ang notebook ko ng mga obserbasyon, petsa, partikular na sandali. Kinokontrol ni Lucas ang damit ni Sofia. Kinokontrol niya ang mga taong nakikita niya. Kinokontrol niya ang perang maaring gastusin niya. Kinokontrol niya ang schedule, cellphone, relasyon niya. Pero higit pa roon, kinokontrol niya ang kwento. Kinokontrol niya ang iniisip ni Sofia tungkol sa akin, kay Jacob, tungkol sa sarili niya. Sinabi niya kay Sofia na nagtatago ako ng sikreto. Sinabi niya na gustong sirain ni Jacob ang kasal nila. Sinabi niya na swerte si Sofia na mayroon siya na walang ibang magmamahal sa kanya tulad niya. 15 Nobyembre. 4 na pattern na ang malinaw. Una, paghihiwalay. Nagtagumpay si Lucas na putulin si Sofia sa lahat ng makakapagtanggol sa kanya. Pangalawa, kontrol sa pinansyal. Alam niya ang bawat piso niya. Pangatlo, psychological manipulation. Binago niya ang pananaw ni Sofia sa mga nagmamahal sa kanya. Pang-apat, lumalabas na ang pisikal na karahasan. Nagsimulang magtanong ng higit pa tungkol sa buhay ko, trabaho ko, insurance ko, ari-arian ko. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal sa anak ko. May iba na itong layunin. Pagsapit ng Disyembre, halos 200 pahina na ang nasulat ko. 200 pahina ng obserbasyon, petsa, direktang quote. 200 pahina na naglalahad kung paano unti-unting inalis ni Lucas ang kalayaan ng anak ko at pinalitan ito ng pagiging umaasa sa kanya. Umupo ako sa bodega noong 15 Disyembre 2021 at binasa ulit ang isang taong tala. Hindi na maikakaila ang pattern. Malinaw ito, hindi maikakaila. Si Lucas ay hindi basta controlling boyfriend. Hindi siya basta nagsiselos na asawa. Mas kalkulado siya kaysa doon. Siya ay isang predator na sumusunod sa script na malamang ginamit na niya noon at malamang gagamitin ulit. Una ang paghihiwalay, pagkatapos ang kontrol sa pera, pagkatapos ang manipulasyon ng isip, at ngayon ay pagtutok sa akin mga tanong tungkol sa pera ko, mga komento na mas magiging maayos kapag wala na ako. Hindi ko alam kung saan patungo ito. Hindi ko alam kung ano talaga ang kayang gawin ni Lucas. Pero habang nakaupo ako sa malamig na bodega, napapaligiran ng ebidensya, naintindihan ko ang isang bagay na sigurado. Nakikita ko ang isang pattern na nangyayari. At hindi ko alam kung paano ito matatapos. Pero isang bagay ang alam ko ng buong buo. Kailangan kong maging handa sa anumang susunod. Dahil ang mga pattern na ganito, pagkontrol, paghihiwalay, pagwasak sa pag-iisip, hindi sila kusang humihinto. Hindi sila umaabot sa punto na komportable na ang tao at nagsasabing sapat na. Ang mga pattern na ganito ay lumalala, lumalakas. Lumalalim at lumalala ang dilim at panganib bawat buwan.
At may kutob ako na ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. 3 taon. Yun ang tagal ko nagmasid. 3 taon ng mga hapunan pamilyar kung saan ngumingiti si Lucas at gumaganap bilang perpektong manugang. 3 taon na pinupuno ang notebook na gawa sa katad ng kanyang pag-uugali. 3 taon ng pagtitiyaga dahil wala pa akong sapat na ebidensya para paniwalaan ng iba. Hindi madali yon. 3 taon na aral sa pagpipigil. Bawat hapunan ng linggo, bawat tawag, bawat pagkakataon na binabanggit ni Sofia ang sinabi o ginawa ni Lucas. Kailangan kong kagatin ang dila ko. Kailangan kong ngumiti at magpanggap na maayos ang lahat habang itinatala ko sa lihim na notebook sa bodega ang unti-unting pagkawasak ng buhay ng anak ko. Lalong lumakas ang tapang ni Lucas sa paglipas ng panahon. Lalong lumalim ang paghihiwalay. Pagsapit ng 2 taon, halos wala ng kaibigan si Sofia. Sinira ni Lucas ng sistematiko ang bawat relasyon gamit ang mga kasinungalingan. Sinabi niya kay Sofia na naiinggit ang mga kaibigan niya noong kolehiyo sa kasal nila. Sinabi niya na sinusubukan siyang manipulahin ng mga kasamahan sa trabaho. Kumbinsihin niya na lahat ay gusto silang makita na nababagsak at naniwala si Sofia. Lalong tumindi ang kontrol sa pera. Pagsapit ng 3 taon, si Lucas na ang may ganap na kontrol sa sweldo niya. Hindi siya makabili ng 1 tasa ng kape nang walang pahintulot niya. Kapag tinanong niya kung bakit, sasabihin nito na dahil nagtatayo sila ng kinabukasan ng sama-sama at kailangan ng transparency. Mukhang romantiko kapag sinasabi niya pero kontrol lang yon, puro at simple. Nakikita ko si Sofia na lalong sumasarado. Lumalabo ang liwanag sa mata niya. Bumababa ang tawa niya. Lalong pinagdududahan niya ang sarili kapag pumupunta sa bahay para kumain. Lalong bihira ang mga pagdalaw. Parang anino na lang siya ng anak na pinalaki ko at nagsimulang lumitaw ang mga pasa noong 2 taon. Una sa braso niya. Sabi niya nadulas siya. Sunod sa bewang. Sabi niya sa pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay sa hita na sabi niya nabangga sa kama. Bawat beses may paliwanag. Bawat beses lalong hindi ka panipaniwala ang kwento. Pero sinasabi ni Sofia ang mga kwentong yon nang walang pag-aalinlangan na parang ni-rehearse na ito ni Lucas sa kanya. Pagkatapos ay may mga pasa na sa mukha, sabi niya nabangga sa pinto, sabi niya clumsy lang siya sa bahay, mga kwentong hindi makakaligtas sa masusing pagsisiyasat, pero sinasabi ni Sofia nang may kumpiyansa ng taong pinilit na maniwala. Bawat bagong pasa na nakikita ko, may bahagi sa loob ko na gustong sumabog. Gusto kong kunin si Sofia at ilayo sa kanya. Gusto kong tawagan ang pulis. Gusto kong gawin ang kahit ano para mapigilan ang nangyayari sa anak ko, pero hindi ko magawa. Wala pang ebidensya na paniniwalaan ng iba. Nakita ko na ito noon. Mas lalo pang pinoprotektahan ng anak ang abuser kapag sumasagisag ang ama. Mas lalo pang hinigpitan nila ang taong nananakit sa kanila kapag sinubukan natin silang iligtas. Kaya ginawa ko ang kaya ko. Nagtala ako. Itinatala ko ang petsa. Itinatala ko ang obserbasyon. Pinupuno ko ang notebook ng ebidensya, pahina hanggang pahina, taon hanggang taon. Nagbuo ako ng kaso na umaasa akong hindi ko na kailangang gamitin isang araw. Nandoon pa rin si Jacob sa tabi ko sa buong 3 taon. Madalas siyang tumatawag para kumusta. Sinabi niya kung gaano siya nag-aalala kay Sofia. Napansin din niya ang paghihiwalay, ang takot sa mata niya, ang paraan ni Lucas na laging may kamay sa katawan niya kahit saan. Laging may kontak, laging paalala na nandyan siya. Nakikita mo ba, Vincent, may mali, sabi sa akin ni Jacob nang hindi 1 beses lang. Naramdaman ko, hindi ito normal. Alam kong tama siya. Pero ano ang magagawa natin kung walang ebidensya? Ano ang masasabi natin na hindi magiging balikwas? Pagsapit ng 3 taon, halos 800 pahina na ang nasulat ko. Makapal na ang notebook ng aking obserbasyon, aking takot, aking tala tungkol sa sistematikong pang-aabuso ni Lucas. May petsa ako, may oras ako, may direktang quote ako, may timeline ako na nagpapakita ng paglala mula psychological manipulation hanggang physical violence. Pero hindi pa rin ako makakilos. Hindi pa. Ang pinakamasakit ay makita si Sofia na pinoprotektahan siya.
Yon ang nangyayari kapag ganito ka na abuso. Pinoprotektahan nila ang nananakit sa kanila. Binibigyan nila ng dahilan ng abuser. Sinisisisi nila ang sarili kapag sinaktan sila. Sinubukan kong lapitan. Sofia, talagang okay ka lang ba? Tanong ko sa mga bihirang tawag namin. Okay lang ako, Tay. Maganda ang lahat. Gusto lang ni Lucas ang pinakamabuti para sa amin. Napaka-protective niya. Protective. Yun ang tawag niya sa hawla na itinayo nito sa paligid niya. 3 taon ng pagmamasid, 3 taon ng paghihintay, 3 taon na alam kong may darating, pero hindi alam kung ano ang magagawa ko para mangyari ito nang hindi sinisira ang lahat. At pagkatapos isang hapon, tumawag si Jacob. Iba ang boses niya, seryoso, agarang-agarang sa paraang hindi ko pa narinig noon. Vincent, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Kailangan kitang makita ngayon dahil may nakita ako at sa tingin ko kailangan mong malaman. Bigla akong natigilan ang puso. 3 taon ko nang hinihintay ang pagbabago. Nagtala ako ng lahat, naghanda para sa sandali na kailangan kong kumilos. Pero hindi ko inaasahan na galing kay Jacob ito. Ano ang nakita mo? Tanong ko. Hindi pwede sa telepono, sabi ni Jacob. Kailangan nating magkita ng personal. At Vincent, sa tingin ko, mas malala pa kaysa sa inaakala natin. Binago ng mga salitang yon ang lahat. Dahil sa wakas nakita ni Jacob ang tinala ko sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas nakita niya ang isang bagay na hindi na niya kayang baliwalain. Pagkatapos ng 3 taon ng katahimikan, pagkatapos ng 3 taon ng pagmamasid, paghihintay at paghahanda, may isa ng ibang nakakita ng katotohanan. At napagtanto ko na lahat ng ginawa ko, lahat ng tala na yon, lahat ng pasensya na yon, lahat ng maingat na pagkolekta ng ebidensya, lahat ay humantong sa sandaling ito, sa tawag na to, sa pagbabagong to, sa sandaling malapit ng magbago ang lahat. Nakipagkita kami ni Jacob sa maliit na kapehan malapit sa bahay. Halatang nag-aalala siya sa paraang agad kong nakilala. Yon ang ekspresyon na dala-dala ko sa loob ng 3 taon. Nakaupo na siya sa sulok na mesa nang dumating ako, may tasa ng kape sa harap na hindi niya ininom. Magkadikit ang kamay niya na parang pinipigilan ng isang bagay. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya at nagbeso-beso kami. Yung yakap na nangyayari lang sa mga lalaking kilala na ang isa ng matagal para iwasan ang pagiging plastiko. Vincent, sabi niya, naupo ulit. Salamat sa pagkikita. Siyempre, ano ba yung urgent sa telepono, Jacob? Humugot siya ng malalim na hininga. Sandali siyang nakatitig lang sa tasa ng kape. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Sinubukan ko ng tulungan si Sofia, sabi niya ng mahina. Sa loob ng maraming buwan, sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanya para malaman niyang nandito lang ako kung kailangan niya. Pero sa bawat pagkakataon, itinulak niya ako palayo. At sa wakas naintindihan ko kung bakit. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sinabi ni Lucas sa kanya ang mga bagay tungkol sa akin, sabi ni Jacob, halatang nasaktan ang mukha niya. Kumbinsihin niya na may lihim akong motibo, na may nararamdaman ako sa kanya, na sinusubukan kong sirain ang relasyon nila at naniwala siya. Talagang naniniwala siyang ako ang kontrabida sa sitwasyon na to. Tumango ako ng dahan-dahan. Eksakto, yon ang itinala ko sa notebook ko, ang sistematikong pagkalason sa relasyon ni na Jacob at Sofia. Pero ang marinig mismo mula kay Jacob, makita ang sakit sa mata niya, ginagawa itong mas totoo kaysa sa mga nakasulat na obserbasyon ko. Hindi lang yon, dagdag ni Jacob. Vincent, mas napansin ko lately at nakikita ko ang mga bagay na nakakatakot. Tila pagod na pagod si Sofia, parang versi ng sarili niya na lalong lumiliit. At ang paraan ni Lucas ng pagtingin sa kanya, ang paraan niya ng pagkontrol sa bawat pakikipag-ugnayan niya. Hindi yun pag-ibig, iba yon. Alam ko, sagot ko ng mahina. Tumingin sa akin si Jacob. Alam mo, hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lang siya. Ang lalaking ito, kaibigan ko sa loob ng 33 taon, laging nandyan para sa akin, laging lumilitaw para kay Sofia kahit itinulak siya palayo. Nagdesisyon ako sa sandaling yon.
Jacob, kailangan kong sabihin sa'yo ito at kailangan mong makinig nang hindi mo ako pinuputol hanggang matapos ko. Sa susunod na 20 minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ikinuwento ko ang notebook. Ikinuwento ko ang 3 taon ng pagtatala. Ikinuwento ko ang petsa, ang mga obserbasyon, ang paglala mula psychological manipulation hanggang physical violence. Ikinuwento ko ang mga pasa at ang mga kasinungalingan na sinabi ni Sofia para itago ito. Ikinuwento ko ang paghihiwalay at kontrol sa pinansyal at kung paano unti-unting inalis ni Lucas ang pagkatao ng anak ko. Pagkatapos kong matapos, tumahimik si Jacob. Namutla ang mukha niya. 3 taon, sabi niya sa wakas. Tinala mo ito ng 3 taon. Ikaw, kailangan mo ng ebidensya. Kailangan kong siguraduhin, sabi ko. Hindi ko naiisip lang ito. Kailangan ko ng isang bagay na konkretong bago ko subukang kumbinsihin ang iba. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Jacob, may sakit sa boses niya. Ang sakit na kailangan kong dalhin ito mag-isa. Dahil ayaw kitang idamay sa isang bagay na hindi mo maayos, sabi ko ng tapat. At hindi ako sigurado kung ligtas ba. Hindi ako sigurado kung susubukan ni Lucas na manipulahin o bantaan ang iba. Sinusubukan kitang protektahan. Umiling si Jacob. Vincent, dapat sinabi mo sa akin. Pwede nating gawin ito ng sama-sama. Hindi mo dapat dalhin ito mag-isa. Alam ko, sabi ko. Alam ko na ngayon. Tumahimik si Jacob ng matagal. Pagkatapos ay sumandal siya pasulong. Ano ang kailangan mo sa akin? Kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Hindi maniniwala sa akin si Sofia. Sa tingin niya, itinatago ko ang sikreto sa kanya na hindi ko naiintindihan ang kasal nila. Pero baka maniwala siya sa'yo. Baka makinig siya sa'yo sa paraang hindi niya ako pakinggan. Gagawin ko ang kahit ano, sabi ni Jacob agad. Kahit ano ang kailangan mo. Magmamasid ako sa kanya. Mangongolekta ako ng ebidensya. Nandito ako para kay Sofia. Kahit ano. At isa pa, sabi ko. Sa tingin ko may pinaplano si Lucas na mas malaki. Narinig ko siyang binabanggit ang life insurance ko. Narinig ko siyang nagsasabi na mas magiging maayos ang lahat kapag wala na ako. Jacob, sa tingin ko pinaplano niyang saktan ako. Tumigas ang mukha ni Jacob. Kung ganon, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Kailangan nating ilayo si Sofia sa kanya bago pa lalong lumala. Sumasang-ayon ako, sabi ko. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi natin siya maaaring harapin agad. Kailangan nating magkaroon ng estratehiya. Kailangan nating siguraduhin na naiintindihan ni Sofia ang nangyayari bago tayo kumilos. Sige, sabi ni Jacob, at nakita ko ang determinasyon sa mukha niya. Kung ganon, simulan na natin. Sabihin mo sa akin ang lahat, bawat detalye, bawat obserbasyon. Magbuo tayo ng kaso na napakatibay na wala nang ibang pagpipilian si Sofia kundi makita ang katotohanan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, naramdaman ko na makakahinga ako. Hindi na ako nag-iisa. May ibang nakakaalam na. May ibang nakakaintindi na. May ibang handa ng lumaban para sa anak ko. Ginugol namin ni Jacob ang susunod na 3 oras sa kapehan na iyon para suriin ang aking mga tala, suriin ang timeline, pag-usapan ang estratehiya. Pinag-usapan namin kung paano lapitan si Sofia, kung paano ipresenta ang ebidensya nang hindi siya magiging defensive, kung paano siya protektahan kung galit na galit ang reaksyon ni Lucas. At habang lumalabas ang liwanag ng hapon sa bintana ng kapehan, napagtanto ko ang isang pangunahing pagbabago. 3 taon akong nagmasid at nagtala ng mag-isa. Pero ngayon, kasama si Jacob, naintindihan ko na hindi na lang akin ang laban na ito. Magkasama kaming lumalaban. 2 lalaki na nagmamahal kay Sofia. 2 lalaki na sa wakas ay nagdesisyon na tapos na ang pagtatala. Nagsimula na ang pagkilos. Dahil ngayon ay 2 na kaming nakakaalam ng katotohanan. At binago nito ang lahat. 3 linggo pagkatapos naming magplano ni Jacob, tumawag siya sa akin na nagpalamig ng dugo ko. Vincent, sabi niya, at narinig ko ang pagkabalisa sa boses niya. Kakakita ko lang kay Sofia sa grocery. Vincent, may mga pasa siya sa braso, mga pasa na maitim. At nang tanungin ko siya tungkol doon,
Sinabi niya na sinabi raw sa kanya ni Lucas na kung sasabihin niya sa tatay niya ang kahit ano, sasisirain niya ang tatay niya. Natigilan ako. Sa loob ng 3 taon, itinala ko ang paglala na yon. Nakita ko itong nangyari sa notebook ko, pahina hanggang pahina. Pero iba ito ngayon. Ito ay direktang banta laban sa akin. Ito ay pagtawid ni Lucas sa linya na hindi na pwedeng balikan. Sabihin mo sa akin eksakto kung ano ang sinabi niya, sabi ko ng mahina. Ikinuwento ni Jacob ang usapan. Una, sinubukan ni Sofia na iwasan ang mga pasa, nagbigay ng kwento tungkol sa pagkadulas, pero hinintay ni Jacob ng mahinahon at sa wakas ay umiyak siya. Sinabi niya na nagalit si Lucas dahil sa isang walang kwentang bagay. Tumawa siya ng malakas sa isang bagay sa cellphone niya. Hinawakan ni Lucas ang braso niya ng sapat na malakas para mag-iwan ng marka at pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang higit na nakakatakot kaysa kahit ano. Mahal, kung sasabihin mo sa tatay mo ang tungkol dito, sisiguraduhin ko na babayaran niya. Sa anumang paraan, pagsisisihan niya na sinubukan niyang agawin ka sa akin. Dadalhin ko siya, sabi ko agad. Sabihin mo sa akin ang address. Vincent, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Jacob. Dadalhin ko ang anak ko sa bahay, sabi ko. Ngayong gabi. Binaba ko ang telepono at umupo ng tahimik sa bahay ko. Nanginginig ang kamay ko. Sa loob ng 3 taon, pinanatili ko ang isang kontroladong galit, isang nakatuong puot na itinala ko sa notebook, sa ebidensya, sa paghahanda. Pero ngayon, iba ito. Ito ay isang lalaki na nagbabanta sa buhay ko habang binubugbog ang anak ko. Ito ay isang taong tumawid mula sa psychological abuse patungo sa physical violence at direktang banta. Ito ay isang taong gumawa ng nakamamatay na pagkakamali ng gawing salita ang banta niya. Binigyan si Jacob ng saksi. Binigyan ako ng isang bagay na konkretong. Sa sandaling yon, may pangunahing pagbabago sa loob ko. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta kay Sofia mula sa manipulative boyfriend. Hindi na ito tungkol sa maingat na pagtatala at legal na estratehiya. Ito ay tungkol sa kaligtasan, sa buhay ng anak ko. Tumayo ako at kinuha ang susi. Hindi ko inisip kung ano ang sasabihin ko kay Lucas. Walang plano. Alam ko lang na kailangan kong makita ang anak ko. Kailangan kong ilayo siya sa apartment na yon, sa lalaking yon, sa taong handang saktan siya at bantaan ako para mapanatili ang kontrol. Habang nagmamaneho ako papuntang address na ibinigay ni Jacob, umiikot ang isip ko. Naisip ko ang 3 taon ng pagtatala. Naisip ko ang 800 pahina sa notebook na yon. Naisip ko ang bawat pasa, bawat kasinungalingan, bawat sandali ng paghihiwalay na nakita kong ginawa ni Lucas sa anak ko. At naisip ko na lahat ng paghahanda na lahat ng pasensya na yon ay humantong sa sandaling ito, ngayong gabi, sa biyahe patungo sa apartment ng anak ko. Malabo ang ilaw ng lungsod habang nagmamaneho ako sa mga kalye. Mga 30 minutong layo mula sa bahay ko ang tinitirhan ni na Sofia at Lucas sa isang kondominium malapit sa Eastwood. Dapat maganda ito. Ipinagmamalaki ni Lucas ito nang binili nila. Pero alam ko noon pa na hawla ito. Magandang hawla sa tabi ng lungsod na nag-iisa ang anak ko sa lahat ng makakatulong sa kanya. Naisip ko kung ano ang gagawin ko pagdating doon. Papayagan ba ako ni Lucas na makapasok? Susubukan ba niyang pigilan ako? Magkakaroon ba ng confrontation na hindi ko inaasahan? Ang alam ko lang ay hindi ko na kayang hayaan si Sofia na manatili roon kahit isang gabi pa. Hindi ko na kayang magpanggap, hindi ko na kayang maghintay ng perpektong legal na sandali. Tapos na ang paghihintay. Nagtunog ang cellphone ko, text mula kay Jacob. Mag-ingat sa pagmamaneho, nandito ako para sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Pinakalma ako ng mga salitang, yon, tama si Jacob. Hindi ako nag-iisa. May dokumento ako. May saksi ako. May 3 taon ng ebidensya ako. May kaibigang handang tumayo sa tabi ko. Pero higit pa roon, mayroon akong kalinawan kung ano ang kailangang mangyari. Ginawa ni Lucas na malinaw ang intensyon niya. Binantaan niya ang buhay ko para mapanatili ang kontrol sa anak ko at ilalayo ko siya sa sitwasyong yon kahit anong halaga. Hinigpitan ko ang manibela habang nagmamaneho. Lumitaw ang dilim ng dagat, malawak at itim sa ilalim ng gabi.
Sa kung saan sa unahan, sa isang kondominium na nakatingin sa dagat na yon, nakatira ang anak ko sa takot. At dadalhin ko siya sa bahay. Pero habang nagmamaneho ako, may ibang naisip na sumilip. Isang mas madilim na naisip. Masyado akong nakatuon sa gagawin ko. Ilayo si Sofia, protektahan siya, sa wakas kumilos pagkatapos ng 3 taon na hindi ko lubos na naisip ang isang bagay. Gaano kalayo ang kayang gawin ni Lucas para mapanatili siya? Hindi ko alam kung ano ang papasukin ko. Hindi ko alam kung aatake ba siya sa akin physically. Hindi ko alam kung susubukan ba niyang kumbinsihin si Sofia na huwag umalis. Hindi ko alam kung anong antas ng desperasyon ang mag-uudyok sa kanya na gawin ang kahit ano. Ang alam ko lang ay kailangan kong subukan. Ang alam ko lang ay nasa panganib ang anak ko at bawat minutong naipagpaliban ko ay dagdag na minuto siyang nasa ilalim ng bubong niya, nasa kamay niya. Pinark ko ang sasakyan sa harap ng kondominium bago mag-9 ng gabi. Umupo ako sa loob ng sasakyan sandali para pakalmahin ang sarili. 3 taon ng pagmamasid, 3 taon ng pagtatala, 3 taon ng paghahanda, at sa wakas dumating ang sandali na kailangang maging aksyon ang lahat ng yon. Bumaba ako at naglakad patungo sa gusali. Hindi ko alam eksakto kung ano ang mangyayari, pero isang bagay ang alam ko ng buong buo. Ngayong gabi, magbabago ang lahat dahil gumawa si Lucas ng malaking pagkakamali. Binantaan niya ako. At sa pamamagitan yon, pinayagan niya akong itigil ang pasensya, itigil ang pag-iingat, itigil ang pagtatala at simula ng pagkilos. Dumating ako para sunduin ang anak ko at hindi ko alam kung ano ang handa gawin ni Lucas para pigilan ako. Pagkatapos buksan ni Sofia ang pinto at makita ko nang mismo ang mga pasa, nagdesisyon ako. Oras na ipakita sa anak ko ang alam ko. Oras na ipakita kay Jacob ang buong pag-uugali ni Lucas. Oras na buksan ang notebook na gawa sa katad at ilantad ang lahat. Tinawagan ko agad si Jacob. Pumunta ka sa apartment ni Sofia, sabi ko. Dalhin mo ang susi mo. Ngayong gabi, ilalayo natin siya. 20 minuto pagkatapos, nakaupo kami sa sala ni na Sofia. Dala ko ang notebook mula sa sasakyan ko. Dala ko ito, ayon sa instinct na nagsasabing ngayong gabi ang gabi nakakailanganin ko ito. Tinitingnan ni Sofia ang lumang aklat na gawa sa katad sa kamay ko ng may pagkalito. Ano yan, Tay? Ang katotohanan, sagot ko ng mahina. Lahat ng tinala ko, lahat ng nakita ko, lahat ng ginawa ni Lucas sa'yo. Binuksan ko ang unang entry at nagsimulang magbasa ng malakas. 3 Hunyo 2021. Sinabi ni Lucas kay Sofia na hindi naiintindihan ng tatay niya ang pag-ibig. Sinabi niyang normal ang pagiging controlling niya. Sinabi niyang ganoon lang ang nagmamahal talaga. Namutla si Sofia. Itinuloy ko ang pagbasa hanggang 12 Setyembre 2021. Tumigil si Sofia sa pagbanggit ng mga kaibigan. Pinili niya si Lucas kaysa sa kanila. Lagi niyang pinipili si Lucas. Binuksan ko pa ang ilang pahina. Bawat entry ay isang tisa sa pader ng ebidensya. Bawat petsa, bawat obserbasyon, bawat direktang quote ay isang sandali na naitala tungkol sa manipulasyon, kontrol, at paglala. 14 Pebrero 2023. Nakita ko si Sofia na napalaglag ng sumigaw si Lucas. Araw ng mga puso. Nagalit siya dahil masyadong matagal siyang gumamit ng cellphone. Humingi siya ng paumanhin dahil napasama ang loob niya. Habang nagbabasa ako, tinitingnan ko ang mukha ng anak ko. Nakikita ko ang unti-unting pagkaunawa. Nakikita ko siyang naaalala ang mga bagay na sinubukan niyang kalimutan. Ang mga pasang ipinaliwanag, ang paghihiwalay na tinanggap, ang pagbibintang sa sarili na kanyang in-internalize. Nagsimulang tumulo ang luha sa mukha niya. Tay, bulong niya. Tinala ko ito sa buong panahon, 3 taon, sabi ko. Bawat obserbasyon, bawat usapan, bawat pasa, bawat kasinungalingan. Tumayo si Jacob, naglalabas ng galit. 800 pahina, sabi niya, tinitingnan ang notebook sa kamay ko. Ginawa niya ito sa kanya sa loob ng 800 pahina. Itinuloy ko ang pagbabasa ng maingat. Binubuksan ang notebook.
Nagbasa ako tungkol sa financial control, kung paano niya sistematikong inihiwalay si Sofia sa lahat ng nagmamahal sa kanya, kung paano niya nilaso ng isip niya laban sa akin, laban kay Jacob, laban sa sinumang makakakita kung ano ang ginagawa niya. Nagbasa ako ng mga particular na petsa at particular na insidente. Ang sandali na sinabi niyang nagtatago ako ng sikreto. Ang sandali na sinungaling siya tungkol kay Jacob. Ang sandali na nagsimulang suriin ang cellphone niya. Ang sandali na unang lumitaw ang pasa. Ang sandali na naging regular na ang mga pasa. Bawat entry ay isang hakbang sa landas na diretso dito sa gabing ito. Sa sandaling sa wakas ay nakita ng anak ko ang katotohanan na inilatag sa harap niya. Pagkatapos kong matapos ang pagbabasa, bumalot ang mabigat na katahimikan sa kwarto. Hindi ko maintindihan, sabi ni Sofia. Maliit at basag ang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Tay? Dahil hindi ka maniniwala sa akin, sagot ko ng mahinahon. Hindi kapag nakita mo ang pattern. Hindi kapag naintindihan mo na hindi ito aksidente. Hindi ito pag-ibig. Ito ay kalkuladong kampanya ng kontrol. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jacob, kahit alam kong naiintindihan niya na. Siyempre, may 4 na pattern, sabi ko. Inilahad ang ebidensya na parang prosecutor na naglalahad ng kaso. Una, paghihiwalay. Pinutol ni Lucas si Sofia sa lahat ng makakapagtanggol sa kanya o makakakita kung ano ang ginagawa niya. Pangalawa, kontrol sa pinansyal. Kinuha niya ang pera niya, sweldo niya, kakayahang magdesisyon ng mag-isa. Pangatlo, psychological manipulation. Binago niya ang pananaw niya sa mga nagmamahal sa kanya. Pinagdududa niya ako, pinagdududa niya ikaw, Jacob, pinagdududa niya ang sarili niya. At pang-4, physical violence. Kapag hindi sapat ang 3 para sumunod siya, lumalas siya sa pagsaktan siya. Nanginginig si Sofia. Inilagay ni Jacob ang kamay sa balikat niya. Hindi ito kasalanan mo, sabi ko sa anak ko. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Hindi mo ito ikinawahanan. Hindi mo ito deserve. Ito ang pinili niyang gawin. Pero, naniwala ako sa kanya, sabi ni Sofia, basag ang boses. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya. Yan ang ginagawa ng mga abuser, sabi ni Jacob. Puno ng galit ang boses. Pinapaniwala ka nila sa mga kasinungalingan. Pinaparamdam nila sa'yo na baliw ka kapag nagdududa ka sa kanila. Pinaparamdam nila sa'yo na ikaw ang problema. Isinara ko ang notebook. Marami pang daan-daang pahina na hindi nabasa, pero sapat na ang nakita ni Sofia. Naintindihan niya na. Naintindihan niya ang lawak ng nangyari sa kanya. Naintindihan niya na hindi ito imahinasyon niya. Hindi ito kasalanan niya. Ito ay sinadyang pattern ng pang-aabuso, kalkulado para wasakin siya at gawing ganap na umaasa sa isang lalaking hindi siya minamahal. Na itinuturing siyang paraan lang para marating ang layunin. Tumingin si Sofia sa akin na namumula ang mata. Ano na ang mangyayari ngayon, Tay? Ngayon, sabi ko, dadalhin ka natin sa ligtas na lugar. Magpaplano tayo, poprotektahan ka natin. Pero kahit sinasabi ko yon, naramdaman ko ang anino ng isang bagay na iba. Isang bagay na hindi ko pa sinasabi sa kanila. Isang bagay na patuloy na nangyayari sa mga paraang hindi ko maipapangako. Dahil ang mga tala ko, ang ebidensyang nakolekta ko, bahagi lang ng kwento ang sinasabi nito. Ipinapakita nito ang ginawa ni Lucas, pero hindi ipinapakita ang pinaplano pa niyang gawin. Hindi ipinapakita ang lalim ng kanyang desperasyon o hanggang saan siya kayang pumunta para mapanatili ang kontrol. At habang tinitingnan ko ang anak ko na sa wakas ay nakakita ng katotohanan, napagtanto ko ang isang bagay na nagpalamig sa gulugod ko. Ang pinakamasama ay wala sa notebook na yon. Ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Kung kaya noong gabing yon, pagkatapos naming mag-usap ni Jacob sa kapehan, may nagbago talaga sa loob ko. Hindi na ako nag-iisang tao na nagtatala ng lahat sa dilim. May kasama na ako. May ibang taong nakakita, nakaintindi, at handang lumaban kasama ko para sa anak ko. Pero kahit na may kasama na ako, alam ko pa rin na hindi pa tapos ang pinakamabigat na parte. Ang pinakamahirap ay hindi ang pagkolekta ng ebidensya.
Ang pinakamahirap ay ang sandali na kailangang harapin ni Sofia ang buong katotohanan at tanggapin na ang lalaking minahal niya ng buong puso ay talagang sinadyang wasakin siya. 3 linggo pagkatapos ng usapan namin ni Jacob. Isang hapon, biglang tumawag si Sofia sa akin. Iba na ang tono niya. Parang pinilit, parang may script. Tay, pwede po ba tayong mag-usap tungkol sa isang bagay? Sige anak, ano yon? Si Lucas at ako. Nag-iisip kami. Mas maliit daw kasi ang kondo namin. Gusto na naming magkaroon ng sariling bahay. Mas malaki. Mas maayos. Kaya naisip namin, baka naman po pwede ninyong tulungan kami sa bahay ninyo? Natigilan ako. Alam ko na agad kung ano to. May mga entry na akong naitala tungkol dito. Mga pagkakataon na binabanggit ni Lucas ang bahay ko, na tinatanong niya kung magkano ang value, na parang binibilang na niya sa isip niya kung paano niya ito makukuha. Sofia, malamig at tahimik ang sagot ko. Hindi ko ibibigay ang bahay ko. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang bulong ni Lucas sa likod niya. Galit, utos, pinipilit kung ano ang dapat sabihin ni Sofia. Bakit po ba, tay? Tanong niya. Pero halatang pilit na ang boses. Bakit ayaw ninyong tulungan ang sarili ninyong anak? Dahil alam ko kung bakit mo talaga hiniling yan, Sofia. At hindi para sa inyo, para sa kanya. Binaba ko ang tawag. 2 oras pagkatapos, direktong tumawag si Lucas sa akin. Una itong nangyari. Hindi na siya dumaan kay Sofia. Direktang ako na. Pakinggan mo ako, matanda. Malamig at matalim ang tono niya. Selfish ka. Kailangan ka ng anak mo. Tinanggihan mo siya dahil hindi mo kayang makita siyang masaya sa piling ko. Kaya mo lang itago ang pera mo at ang bahay mo dahil kontrolado mo pa rin siya kahit hindi ka nakasali sa buhay niya. Hindi ako sumagot agad. Alagaan ko ang anak mo, dugtong niya, lalong tumataas ang boses. Ako ang nagmamahal sa kanya, ako ang kasama niya. At ikaw, nakaupo ka lang diyan sa malaking bahay mo, hinuhusgahan mo kami, pinipigilan mo kami, pinapahirapan mo kami, nakasusuklam ka. May iba ka pa bang sasabihin? Tanong ko ng mahina. Oo, may isa pa. Biglang lumalamig ang boses niya, parang tunay na bantana. Kailangan mong maintindihan, hindi ako aalis, Sofia akin. Ang bahay na yan dapat sa amin, at kapag hindi ka nagsimulang makipagtulungan, magsisisi ka. Binaba niya ang tawag. Umupo ako ng matagal sa opisina. Pinapakinggan ang katahimikan. At sa katahimikang yon, naging kristal klarong malinaw sa akin. Tapos na ang maayos na pagmamanipula ni Lucas. Tapos na ang pagiging maingat. Tapos na ang pagiging mabait na manugang. Ngayon, galit na siya, desperado na siya. At ang isang desperadong lalaki, napakapanganib. Kinuha ko agad ang telepono at tinawagan si Atimorn Santos, ang family lawyer namin mula pa noong buhay pa si Carla. At tinuwirang si Vincent ito. Kailangan nating pag-usapan si Lucas Morales. Sa tingin ko, pinaplano na niyang gumawa ng illegal. Sa susunod na oras, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang notebook, ang timeline, ang paglala mula psychological, physical, direktang banta, ang pagsisikap niyang pilitin si Sofia na makuha ang bahay, at ang huling tawag niya na puno ng banta. Kailangan ninyong mag-file ng restraining order agad, sabi ni Atimer Santos ng mahigpit. Ang lalaking ito ay lumalala na, at ang mga pattern na ganito, hindi sila kusang titigil. Alam ko po, sagot ko. 3 taon ko nang pinapanood ang paglala niya. Kaya alam niyo rin kung ano ang susunod? Tanong niya. Ang mga desperadong lalaki. Gumagawa ng mga bagay na hindi nila inaakala kapag wala nang natitira sa kanila. Pagkatapos naming mag-usap, umupo ako sa opisina at naisip ang lahat ng darating. Ang restraining order ay magpapalala pa ng galit niya. Mapipilit siya sa sulok, mapipilit siyang pumili, aatras siya, o lalong lalala. At alam ko sa kaibuturan ko, lalala pa siya. Kung kaya noong gabing yon, nagsimula na akong maghanda ng seryoso. Tinawagan ko si Jacob.
Tinawagan ko ang private investigator na matagal ko nang hinintay ang tamang oras para gamitin. Nag-hire ako ng karagdagang security sa bahay. Nagpalit ako ng mga lock. Naglagay ng motion sensors at cameras. Pero higit sa lahat, tinawagan ko si Attorney Santos ulit at sinabi, kung sakaling may mangyari sa akin, siguraduhin niyo na makukuha ni Sofia ang lahat ng dokumento. Ang notebook, ang trust fund, ang insurance, lahat. Gusto ko siyang protektado kahit wala na ako. And sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, naramdaman ko na talagang malapit na. Hindi na theory, hindi na kutob,